nakipagsapalaran dito sa Davao, galing Agusan. So, parang naghanap sila kung saan sila pwedeng maging scholar through basketball. And then, some schools rejected him. Tapos, may nagtawag kay Coach Roel na parang help this kid na maka-school and then makapasok ng varsity. And we, as a member of the PRISA, so parang mas okay yung, mas maano yung ano niya, basketball career niya kasi through the PRISA, apat lang yung dadaanan namin. It's like the PRISA, DICAA, Dabraa agad. Tapos pala. So, parang naano din siya. May tumawag kay coach na eto may bata, naghahanap ng school, ganito, ganyan. Hanggang sa napunta siya dito sa AMSAY. Tapos, tinanggap namin kahit medyo alanganin pa yung academics noon kasi parang card lang yata yung dala nila noon eh. Walang papel. Tapos, pero ang card, pwede naman yun through DepEd. Basta may card. Tapos, to-follow na yung iba. Hanggang sa nag-stay siya dito sa AMSAY, which is back ng gym, yan yung dorm nila. Then sinabihan namin na yung nag-accept sa kanya, yung OSA head pa namin. Tapos, yung ano ba yung mabibigay lang namin sa'yo is full grant. So, nagtanong yung mama, wala ba daw babayaran kahit piso? Wala, which is yung whole month namin nun is I think 38,000 a year. Sabi, wala kang babayaran, tapos bibigyan ka namin ng uniform. Tapos may free rice allowance kayo na as a whole sa dorm. Sige, okay yan, ganyan. Hanggang sa 1 year siya nag-train kay Kirk sa AMSAY. Wala. Kumbaga, ano na lang, yung dito na lang niya, yung personal niya na lang na, and then, all varsities here, free ng lunch sa canteen, pero ano lang, viand lang. So, kaya may rice allowance kami sa kanila. Balik. Kukuha sila ng ulam kay Nanay Nelly, then which is, sa AMSAY po is vegetarian. So, gulay. Mga gulay lang talaga yung pwede nila na mahingi. Tapos, wala silang gagastusin, pero syempre, meron pa rin yung mga personal na kailangan ng bata. Knowing that they are a player and then mahilig sila sa pinapay. And then we call him, madami yan sila, tinatawag namin na Mr. Bahaw. Which is Bahaw is yung na rice, sobra na rice. Lagi yan nila hinihingi sa kantin, yung mga bahaw daw kasi ganyan, masarap baya daw ang bahaw. Tapos, yun, binigyan siya ng mga damit, ng mga coatings niya, nag-ukay-ukay sila ng mga tsinela, sapatos, mga ganyan. Hanggang sa nakitaan siya ng potential ng ibang school or ng tapos nagpaalam siya sa amin na maglaro ng Governor's Cup sa Agusan. And actually, yung sa ka-teammate niya, may mas ahead sa kanya na kaedad lang niya, kasabay niya na mas kumbaga, hindi ko lang sa pag-ano kay Rene, mas potential, yung mas maliksi. Kasi siya, yung sabi nga sa explanation pa ni Coach Roel kagabi sa biology niya is, yung laging nakagaganyan, pag yung parang flat-footed na ganon. Tapos payakot talaga siya. Ang advantage niya lang talaga, napakatangkad na bata. Naiiba siya sa age niya. Pero yung yung skillful niya, inubog ni Coach Roel, doon siya nakitaan ng PRISA 2023. Doon parang, iba na si Rene maglaro. Lumalaki. Dito, sila ni Coach Roel everyday, like every other day. Tapos, yung school namin, not that resourceful talaga yung hindi naman kami masyadong like, sabihin natin magandang school na ma-provide namin yung mga like gym, hindi kami ganyan, kay kulang pa kami. Pero yan siya bato dyan, yung bato dyan na nasa front, malaking bato, yan yung parang barbell niya. So, pag nag-anong si Coach Roel na, Rene, alam mo na yung gagawin mo.
kunin mo yung bato mo. Yan. Oo, kasi wala kaming barbell. Yung barbell na mga sets. Wala po kami yan. Bali, nag-aano pa lang kami. Yung sports kasi namin dito sa AMSAY parang nag-start pa lang ng boom noong 2022. Right after pandemic. Yes po, sir. Ano siya, determined talaga siya na bata. Yung marunong siya makinig, tapos very down to earth. Kung ano yung sinasabi ng coach niya, o bigyan mo ako ng 50 na po siya. Kasi ano ka, ganyan, natagpasod ka, hindi mo na shoot, hindi mo na agaw yung bola. Parang ganun. Very good in leadership talaga si Rene. Ano siya, magaling siya sa team. Tapos hindi siya yung lumalaki yung goal na bata. Pagkatapos ng laro, pag meron nagpapapicture sa kanya nung nag-aprisa or nag-cheer, punta lang yan siya sa kilid. Kain. Kasi mga player, ganun eh. Kain lang talaga yung life nila. Opo, kasi yung train niya. Tapos, dito kasi siya hindi siya umuwi ng Agusan. Like, weekend, yung pamasahe daw, ipapadala niya na lang kay mama niya, mga ganun. Minsan kinukuha siya ni coach papuntang Pequeño, doon sila makatutulog. Like yung mga malalayong lugar na mga bata. Kasi meron kami from Milang, from Agusan, mga nagta-try out po dito. Tapos, syempre yung AMSAY kasi mostly is we are giving sa mga bata na yung mga walang talaga, yung parang hindi nila kaya ma-afford mag-school through sports, and then potential na mga bata, inaano namin, kinukuha namin, inuhubog po namin sa